Hi, it's Johnny. Welcome back to my channel. Ngayon guys, parang gustong i-share sa inyo about ito sa ating SSS, kung paano ba tayo mag-update ng ating contact information via online. So ituturo ko sa inyo guys kung paano ba tayo magpalit ng mailing address, foreign address, telephone number, mobile number, or email address via online. Na hindi mo na kailangan pumunta sa any branch ng SSS para mag-request para dun sa update ng ating contact information. Kasi via online, pwede mo na ito magawa. Para mapag-change tayo ng contact information, una guys, open natin yung ating browser, then i-type natin member.sss.gov.ph. Ito yung official website ng SSS, so kailangan natin ilagin dito yung ating user ID saka yung password natin. Then sign in. Ayun guys, so ito yung bagong security feature ni SSS. So kailangan na natin enter yung one-time PIN. Kung hindi pa kayo napag-set ng PIN guys dito sa inyong SSS account, mayroon akong video tutorial kung paano ba tayo mag-set ng one-time PIN dito sa ating my.sss account. Kung halimbawa guys hindi na-active yung mobile number ninyo na naka-register dito sa inyong SSS, pwede pa rin tayo makapag-login using time-based one-time password. So meron akong tutorial guys about dito para mapag-set kayo ng time-based one-time password. So since sa akin, ang gagamitin ko dito ngayon yung time-based one-time password. Kasi napag-set na ako nito, ang naging problem ko kasi dito sa one-time PIN through SMS, yung mobile number na naka-register dito ay hindi na active. Kaya hindi na matatanggap yung OTP na i-send ni SSS. Kaya nag-set ako dito ng time-based one-time password. Click natin yung get PIN para malagin natin guys. So open natin yung ating authenticator. Login. Ayun guys, so agree natin to. Ayun guys, nakalagin na tayo dito sa ating account, dito sa my.sss account natin. Ito yung bagong update ng website ng SSS. Para nagtataka kayo, iba na yung itsura ng dashboard natin. Para mapag-request tayo para dun sa change contact information, hanapin natin dito yung member information. So ito siya guys. So i-click lang natin tong arrow, then i-select natin yung member details. Then scroll up lang natin guys. Then i-click natin yung update information. So ito siya. Ayan, member basic information. So punta tayo dito sa online correction. So sabi dito, check appreciate box only if there are changes. Yung mga gusto natin i-update dito guys, i-check lang daw natin. Halimbawa, ang i-change nyo guys, yung mailing address, gagawin nyo lang, i-check nyo lang to, yung box. Then ilagay nyo lang dito yung ipapalit na bagong address. Then dito naman sa foreign address, fill upan lang natin to, yung address, city, zip code, saka yung country. Then telephone number naman guys. So andito yung format natin, provider, area code, saka yung telephone number. Kung halimbawa ang gamit nyo PLDT, Globe, or Bayantel. So ilagay lang natin dito, then ito yung provider, PLDT, yung area code, then yung telephone number natin. Kung mobile number naman guys, so i-check natin to. Then ilagay natin yung bagong mobile number natin. Sa email address, ganun din guys, ilagay natin yung bagong email address natin. So i-try natin tong mobile number para ma-update na natin yung ating mobile number dito. So check lang natin to guys. Then ilagay natin yung bagong mobile number natin. Ayan, then click natin yung next. Kailangan i-review natin to guys, yung details of data change. Ito yung dati nating mobile number from, then ito naman yung ipapalit natin to. Halimbawa tama yung nilagay natin guys, click natin yung submit. Pero kung mali, mayroon tayong babaguhin, pwede natin i-click tong back. So since sa atin tama naman guys, i-click natin yung submit. Okay na guys, nakapag-request na tayo para dun sa change ng ating contact information na mobile number. So ito yung tracking number, then yung date and time kung kailan tayo nag-request. So sabi dito, please check the email notification and text message sent to your registered email address and mobile number, or updated email address and mobile number for the link to confirm your request for updating of contact information. So kailangan natin guys i-confirm yung request natin dito sa change contact information dun sa email natin. Kung hindi natin makita dun sa ating inbox, so i-check daw natin guys sa spam or junk folder. So i-check natin yung ating email guys para ma-confirm natin yung ating request. Ayun, meron na tayong natanggap na confirmation from SSS. So click natin to guys, yung SSS member online update. This is to acknowledge receipt of your request for updating of your mobile number. Please click here to confirm your requested changes.
You need to confirm your request within 3 working days, otherwise the link will expire and you will need to repeat the request process. So kailangan natin guys i-click to para ma-confirm natin, kasi once na hindi natin i-click itong confirmation link, makakancel yung ating request. So walang mababago dun sa ating request. Ulitin na naman natin ulit yung pag-request ng change contact information. So kailangan natin i-click guys. Then i-sign in natin yung ating account. Ayan, update contact information. So kailangan natin i-click tong confirm. So click natin guys. Ayan, you have successfully confirmed your request. After 2 calendar days from confirmation date, you will receive an email notification informing you that your requested change had been effected together with the PDF copy of your updated contact information. So, ibig sabihin, antayin natin to guys or i-monitor natin within 2 working days na ma-approve ni SSS yung ating request na pag-change ng contact information. So, antayin natin guys yung confirmation ni SSS. Ayun guys, after 2 days, meron tayong natanggap na notification from SSS para dun sa update ng ating pag-request na change contact information. Sakto siya guys, 2 days siya kasi ni-request natin November 19. Then ngayon naman guys, November 21, sakto natanggap natin yung notification from SSS. So ito siya guys, SSS member online update. So click natin yan guys. You have successfully updated your contact information. Please take note of your transaction number below. Then meron siyang kasama yung email na sinend ni SSS na PDF copy. Pwede natin ito ipa-print or i-save para meron tayong references. So ito yung online data change request form natin. Binigyan tayo ni SSS ng soft copy. So depende sa inyo guys kung i-screenshot mo na lang yan para i-save mo dyan sa cellphone mo o dyan sa computer mo para may reference ka. Ngayon naman i-check natin yung ating SSS para makita natin kung napalitan na nga yung ating contact information. And so ilagin natin ulit yung ating account dito sa my.sss. And guys, so kailangan natin ulit ng time-based one-time password. And get PIN. Then punta tayo sa ating cellphone dun sa Google Authenticator para makuha natin yung code. Login. Then punta tayo sa member information. Then member detail. Ayun siya guys, napalitan na yung ating mobile number dito sa ating SSS. So ibig sabihin okay na siya, successful yung pag-request natin na pag-change ng mobile number dito sa SSS via online. So ganun lang guys yung pag-request ng pag-update ng contact information dito sa SSS via online. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may mabago tayong tutorial na i-upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.